Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At muli sa konteksto ng ating pong pagdiriwang, matapos na si Kristo'y muling mabuhay, ngayon ay pinapaalala sa atin na ating Ebanghelyo na si Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ay ipinadala, ibinigay para sa ating kaligtasan. Nga lang, kailangan natin piliin ang liwanag. Kailangan natin piliin si Kristo. Bagaman si Kristo ay nagpakasakit, namatay, at muling nabuhay, at lagi natin pinagmamasdan si Kristo na nakapako sa krus, yan ay bilang tanda ng pagmamahal ng Diyos at ang kaligtasan ay para sa lahat. Naniniwala man o hindi, nakakakilala man o hindi. Pero ang paalala sa atin ay kung makilala natin si Kristo, tanggapin natin si Kristo. Pag sinabing tanggapin, susundin din natin ang kanyang mga ipinag-uutos, ang kanyang mga salita, ang kanyang mga alituntunin. Kaya, nandyan na ang kaligtasan. So, nasa sa atin naman kung pupuntahan man natin o mananatili tayo sa kadiliman. Kaya nga sabi dito, bahagi ng ipinapaliwanag sa atin, sapagkat ang mga masasama ay mas ibig pang manatili o mas iniibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag. Yung para bang nasasanay na tayo na mamuhay sa kadiliman. Kaya ano bang itong nangyayari sa ating lipunan, maging ang nangyayari sa iyo personal na karanasan, tayo ang nagdidesisyon. Tayo ang pumili kung bakit tayo nasa ganitong kalagayan. Desisyon natin dahil yan ang pinipili natin. Pero ang panawagan, umalis tayo sa dilim,
nakita na naman natin yung liwanag. Minsan parang gano'n, di ba? Nung alam mo na, nakikita mo, nandoon na yung liwanag, kailangan mo lang tumayo, kailangan mo lang lumakad, kailangan mo lang makinig. Yun nga lang, mas pinipili natin ang manatili sa kadiliman. Kasi nangangailangan din na kung pipiliin mo ang liwanag, iiwan mo ang uri ng pamumuhay na mayroon ka ngayon na nagdudulot sa iyo ng kadiliman. So hindi natin dapat isisi na para bang parusa ba ito ng Diyos? Pinaparusahan ba tayo ng Diyos sa mga nangyayari sa buhay natin? Kaya nga sinasabing dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay ang bugtong na anak nang sa ganon, ang manampalataya sa Kanya ay maligtas. Ibinigay na ng Diyos ang paraan, ang daan para sa kaligtasan. Pero yun nga po, ang tao ang madalas na pumipili na manatili sa kadiliman. Itong mga desisyon natin, bakit nagiging magulo ang buhay mo? Kasi pinili mo ang manatili sa kadiliman. Kaya maaayos lang ito kung isusuko mo, kung iiwan mo ang iyong pangit at masamang pamumuhay. Kaya nandiyan dyan si Kristo, nakikita mo na, kailangan na lang tayong magdesisyong sumunod sa Kanya. Amen.